Ako po si Dr. Elena Santos, isang doktora na ang focus ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Napapansin niyo po ba na parang pahirapan na ang pagtayo? Kailangan pang kumapit sa silya para hindi matumba. Ang pag-akyat sa hagdanan ay parang ang bigat-bigat at pagkatapos ng ilang hakbang lang ay hinihingal na kayo. At sa ilang umaga, kahit ang paglalakad mula sa kwarto papuntang kusina ay nagdudulot ng pakiramdam na parang tingga ang laman ng inyong mga binti. Ang pakiramdam na iyan ay pamilyar sa maraming tao na higit sa 10 taong gulang. Pero ang mapanganib ay kapag iniisip ng karamihan na ito'y normal na bahagi lang ng pagtanda. Sa katotohanan, ipinapakita ng mga pananaliksik na maaari kayong mawalan ng hanggang 3% ng inyong muscle mass bawat taon pagkatapos ng edad na oksta kung wala kayong gagawing aksyon. At kapag humina na ang mga kalamnan sa inyong binti, lahat ng bagay ay nagiging mas mahirap. Bumababa ang inyong balanse. Tumatas ang panganib na kayo ay madulas o matumba. At bawat pagkadapa ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ngunit ang paghinang ito ay hindi lang dahil sa edad. Nagsisimula ito kapag nasisira ang koneksyon sa pagitan ng inyong utak at mga kalamnan dahil sa kakulangan ng mahahalagang nutritional signals na nag-uudyok ng paggaling. Kapag bumagal ang sirkulasyon ng dugo, hindi makarating ang oxygen at mga sustansya sa inyong mga binti. Kapag kulang sa protina at rebuilding nutrients ang inyong mga pagkain, wala ng materyales ang inyong katawan para mapanatili ang malalakas na kalamnan. Dito na ninyo mararamdaman ang panghihina, pagiging mabagal, at kawalan ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Ang magandang balita ay maaari nyo itong ganap na baligtarin. Walang gamot, walang gym na kailangan, 8 napakasimpleng pagkain lamang. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang listahan ng 8 pagkain na kinumpirma ng siyensya na makakatulong na maibalik ang lakas ng binti sa loob lamang ng 12 oras. Ang mga pagkaing ito ay nakaayos ayon sa kanilang pagiging epektibo at ang ilan ay maaaring makagulat sa inyo. Ang pagkain bilang 2 ay maaaring magpalakas ng sirkulasyon pagkatapos lamang ng 1 baso. Ang pagkain bilang 1 ay nakakatulong na mabawasan ang sakit sa kasukasuan at pagkapagod ng kalamnaan sa magdamag. Manatili po kayo hanggang sa dulo upang matuklasan kung aling pagkain ang pinakaangkop para sa inyo. Dahil minsan, ang pagkakaiba sa lakas ng binti ay hindi nagmumula sa inyong edad. Nagmumula ito sa pagkaing pipiliin ninyo ngayong gabi. Hindi kayo nawala ng kalamnan dahil tamad kayo. Nawalan kayo nito dahil ang mga signal sa inyong katawan ay napatay nang hindi ninyo namamalayan. Simula sa edad na 60, ang inyong utak at mga binti ay nagsisimulang magkalayo. Ang mga motor neuron na nagpapadala ng mga utos mula sa inyong utak patungo sa inyong mga kalamnan ay unti-unting humihina. Ang signal ay hindi na sapat ang lakas para buksan ang switch. Ito ay parang mayroon kayong perpektong ilaw, ngunit walang pumipindot sa buton. Nariyan pa rin ang mga kalamnan, ngunit hindi sila nakakatanggap ng utos, hindi sila naa-activate, at dahan-dahan ituturing sila ng inyong utak na parang hindi na kailangan, ngunit hindi ito hihinto diyan. Habang bumabagal ang daloy ng dugo, hindi nakakarating sa tamang oras ang oxygen at mga sustansya. Maaaring mapansin ninyo na mas mabagal na kayong maglakad, mas mabilis mapagod, at mas maingat sa pagtayo ng hindi alam kung bakit. Iyon ay dahil ang inyong mga kalamnan
ay nagugutom. Walang sapat na dugo, walang sapat na signal, walang sapat na materyales para sa paggaling. Mula rito, isang tahimik na chain reaction ang magsisimula. Habang humihina ang inyong mga binti, mas kaunti ang inyong pagkilos. Mas kaunting kilos, mas maraming kalamnan ang nawawala. Nawawala ng kalamnan, nawawala ng balanse. Nawawala ng balanse at tumataas ang panganib na matumba. Araw-araw, papalapit kayo ng papalapit sa pagiging dependent ng hindi ninyo namamalayan. Ngunit, hindi ito ang inyong tadhana at hindi ninyo kailangan ng gamot para baguhin ito. Ang kailangan ninyo ay 3 bagay: ang tamang signal, ang tamang oras, at ang tamang pagkain. Isang pagkain lang na kinain sa tamang oras ay maaaring muling gisingin ang inyong mga motor neuron. Ang kailangan lang ay sapat na leucine, sapat na nitrate, at sapat na collagen. Ang mga biological signal na ito ay napatunayang nakakatulong na muling simulan ang proseso ng pagbawi ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Walang mabibigat na ehersisyo, walang malalaking pagbabago, tamang pagkain lang. At iyan mismo ang inyong matutuklasan. 8 pagkain na nakarank ayon sa kanilang kakayahang magbalik ng lakas. Lahat ay sinubok sa klinika at may kakayahang gumawa ng pagbabago sa loob lamang ng isang gabi. Hindi ninyo kailangang maghintay hanggang sa araw na hindi na kayo makatayo ng mag-isa, dahil ang isang matatag na hakbang ngayon ay makakatulong na mapanatili kayong matatag para sa darating na taon. Ang inyong katawan ay palaging tahimik na nagkukumpuni ng sarili. Ngunit, pagkatapos ng edad na 60, ang prosesong ito ay nangangailangan ng mas malakas na signal para magsimulang muli. At ang signal na iyon ay nagmumula sa 3 napaka-espesyal na nutritional factors. Ang una ay leucine. Hindi lamang ito isang amino acid na matatagpuan sa mga pagkaing mataas sa protina. Ang leucine ay ang biological signal na ginagamit ng inyong katawan para buksan ang switch ng pagbawi ng kalamnan. Kapag naabot na ng inyong dugo ang tamang antas ng leucine, ina-activate nito ang mTOR pathway, ang pangunahing mekanismo na muling nagtatayo ng mga huminang hibla ng kalamnan. Kung walang leucine, kahit na nakakatanggap ng sapat na protina ang inyong katawan, hindi nito alam kung paano ito gamitin. Halos hindi nangyayari ang muscle regeneration. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang kumakain ng maayos, ngunit nawawalan pa rin ng kalamnan araw-araw nang hindi nauunawaan kung bakit. Ang pangalawang factor ay ang nitric oxide. Ito ay isang maliit na molekula na nalilikha kapag kino-convert ng inyong katawan ang nitrate mula sa mga pagkain tulad ng beets, madahong gulay, o spinach. Ang nitric oxide ay nagre-relax ng inyong mga daluyan ng dugo, nagpapabuti ng sirkulasyon, at tumutulong na maghatid ng oxygen at sustansya ng direkta sa mga mahinang kalamnan. Kapag bumuti ang daloy ng dugo, nagiging mas malakas din ang pag-aayos ng tissue. Ito ay isang mahalagang salik kung gusto ninyong malayang gumalaw at manatiling malakas muli ang inyong mga binti. Ang pangatlong factor ay collagen at casein. Ito ang 2 pangunahing sustansya na sumusuporta sa inyong mga kalamnan at kasukasuan sa buong gabi. Ang collagen ay nagbibigay ng glycine, proline, at mahahalagang amino acid na tumutulong sa pag-aayos ng mga connective tissue, pagbabawas ng sakit, at pagpapanatili ng istruktura ng kalamnan. Ang casein na matatagpuan sa Greek yogurt ay isang protina na mabagal matunaw. Kapag kinain sa gabi, ang casein
ay patuloy na naglalabas ng mga amino acid sa loob ng 6 hanggang 8 oras habang kayo ay natutulog. At sa panahong iyon ng pahinga, sinisimulan ng inyong katawan na muling itayo ang mga nasirang selula ng kalamnan at bawiin ang nawalang lakas. Ang mahalaga ay hindi lamang kung ano ang inyong kinakain, kundi kung kailan ninyo ito kinakain. Ang isang maliit na kain sa umaga ay tumutulong sa inyong katawan na magising. Ang isang dosis ng nutrition pagkatapos ng pagkilos ay nagpapalakas ng absorption at ang isang magaan na merienda sa gabi ay nagbibigay ng gasolina na kailangan ng inyong katawan para maibalik ang sarili sa buong magdamag. Ito ang paraan kung paano ninyo muling i-activate ang self-healing power ng inyong katawan nang walang gamot. Hindi ninyo kailangang unawain ang lahat ng terminong medikal. Tandaan lamang ang isang simpleng bagay. Bawat pagkain ay isang mensahe, isang tahimik na signal sa inyong katawan na oras na para gumaling. Oras na para muling lumakas ang inyong mga binti sa pamamagitan ng mga pagpiling ginawa sa tamang oras at sa tamang paraan. Kung handa na po kayo, ang unang pagkain ay lalabas pagkatapos nito. Ito ang panimulang punto para sa isang paglalakbay pabalik sa lakas na akala ninyo ay nawala na. Huwag po ninyong palampasin. Numero 8, nilagang itlog. Isang maliit na pagkain na tumutulong sa katawan na bumalik sa repair mode. Kung napapansin ninyo na mas matagal na kayong tumayo o nanghihina ang inyong mga binti, kahit walang ginagawang mabigat, maaaring kulang ang inyong katawan sa mga signal na kailangan nito para muling magtayo ng kalamnan. At isa sa mga pinakasimpleng signal ay nagmumula sa isang napakapamilyar na pagkain. Isang nilagang itlog. Ang mga itlog ay hindi lamang naglalaman ng kumpleto at madaling tunawing protina. Sila rin ay natural na pinagmumulan ng leucine na napakahalaga para sa mga taong higit sa 60. Ang isang itlog ay naglalaman ng mga 0.5 hanggang 0.6 gramo ng leucine. Ito ang espesyal na amino acid na nagbubukas sa mTOR switch, ang pangunahing mekanismo para sa pagbabagong buhay ng mga huminang hibla ng kalamnan. Kapag tumawid na sa threshold ang antas ng leucine sa inyong dugo, sinisimula ng inyong katawan ang pag-synthesize ng protina ng kalamnan. Kung walang leucine, kahit na sapat ang kinakain ninyong protina, hindi alam ng inyong katawan kung paano ito gamitin. Hindi lang basta nangyayari ang pag-aayos ng kalamnan, iyon ang dahilan kung bakit ang isang simpleng bagay tulad ng isang itlog ay maaaring maging isang mabisang tool kung kakainin sa tamang oras. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas ang natuklasan na upang optimal na matrigger ang mTOR sa mga nakatatanda, bawat pagkain ay dapat magbigay ng mga 2.5 gramo ng leucine na katumbas ng 3 hanggang 10 itlog. Ngunit, hindi ninyo kailangan kumain ng ganun karami. 2 itlog lang na sinamahan ng isa pang pagkaing mayaman sa leucine tulad ng Greek yogurt o salmon ay maaaring magbigay sa inyo ng isang pagkain na may kumpletong recovery signal. Ang tiempo ay kasing halaga rin. Ang pagkain ng itlog sa umaga, pagkatapos gumising o pagkatapos ng magaan na paglalakad ay kung kailan pinakahanda ang inyong katawan na mag-absorb at mag-rebuild. Ang isang simpleng almusal ng 2 nilagang itlog na may ilang hiwa ng prutas o madahong gulay ay hindi lamang nagbibigay ng protina, kundi nag-a-activate din ng inyong natural na proseso ng pagbawi ng kalamnan. Ang mga itlog ay banayad din sa tiyan, madaling tunawin at mainam para sa mga senyor na may sensitibong panunaw.
Tandaan lamang, sa tuwing kumakain kayo ng tama, nagpapadala kayo ng signal sa inyong katawan na oras na para gumaling. At minsan, ang signal na iyon ay nagsisimula sa isang nilagang itlog lamang. Kaya bukas ng umaga, handa na po ba kayong subukan ito? Numero 7, tart cherry juice. Isang magaan na inumin na tumutulong sa pagbawi ng kalamnan sa magdamag. Naranasan nyo na po bang magising na naninigas at nananakit ang mga binti? Iyong mabigat at makirot na pakiramdam sa inyong mga kalamnan kahit pagkatapos ng isang buong gabing tulog. Hindi lang iyan pagod. Ito ay senyales ng tahimik na pamamaga at mahinang sirkulasyon, lalo na karaniwan pagkatapos ng edad 60. Isa sa mga pinakamabisang paraan upang suportahan ang paggaling ng inyong katawan ay sa pamamagitan ng isang maliit na baso ng tart cherry juice. Ang tart cherry juice ay hindi tulad ng karaniwang fruit juice. Ang espesyal na uri ng cherry na ito ay mayaman sa anthocyanins, mga compound ng halaman na may malakas na anti-inflammatory effects na nagpapabuti sa daloy ng dugo at nagpapaginhawa sa pananakit ng kalamnan pagkatapos ng ehersisyo. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na ang kakayahang makabawi mula sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan, o magaan na ehersisyo ay nagsisimula ng kapansin-pansing bumaba. Isang pag-aaral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sports ay natuklasan na ang mga nakatatanda na uminom ng tart cherry juice 2 beses araw-araw ay nabawasan ang pananakit ng kalamnan ng hanggang 23% at makabuluhang napabuti ang lakas ng quadriceps sa loob lamang ng ilang araw. Higit pa rito, ang epekto ng paggaling ay malinaw na mararamdaman sa loob lamang ng 8 hanggang 12 oras pagkatapos uminom. Hindi kailangan ng malalaking halaga. Isang maliit na baso lang, mga 100 cc hanggang 200 ml ay sapat na. Ito ay dahil ang tart cherry juice ay tumutulong na alisin ang lactic acid, bawasan ang microinflammation sa mga kalamnan, at nagpapahintulot sa katawan na mabawi ang flexibility at ginhawa pagkatapos ng paggalaw. Maraming tao ang nag-iisip na ang juice ay isang pampreskong inumin lamang, ngunit ang tart cherry juice ay talagang isang natural na recovery therapy. Piliin ang purong tart cherry juice, walang asukal at walang idinagdag na cocktail blends. Ang pag-inom nito pagkatapos ng hapunan o pagkatapos ng magaan na paglalakad ay ang perpektong oras upang ma-unlock ang buong benepisyo nito. Kung masyadong maasim ang lasa, maaari ninyo itong haluan ng tubig. Subukan ninyo ngayong gabi. Isang maliit na baso na dahan-dahang iniinom at hayaan ang inyong katawan na pagalingin ang sarili habang kayo ay natutulog. Kinaumagahan, baka maramdaman ninyo ang pagkakaiba mula sa unang hakbang pa lang. Numero 6, lutong spinach espinaca. Isang maliit na madahong gulay na tumutulong na maibalik ang sirkulasyon sa inyong mga binti. Kung ang inyong mga binti ay parang mas mabigat sa hapon, o kung ang bawat hakbang ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap kaysa dati, maaaring senyales iyan na bumabagal ang inyong sirkulasyon. Kapag hindi maganda ang daloy ng dugo, hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen o sustansya ang inyong mga kalamnan. Isa sa mga pinaka-natural at mabilis na paraan upang suportahan ang sirkulasyon ay sa pamamagitan ng isang serving ng lutong spinach. Ang spinach ay higit pa sa isang gulay. Kapag niluto ng maayos, ito ay nagiging isang mayamang natural na pinagmumulan ng nitrate na tumutulong sa inyong katawan
na gumawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo, nagpapalakas ng daloy ng dugo, at tumutulong na maghatid ng oxygen sa mga binti ng mas mahusay. Bukod sa nitrate, ang spinach ay nagbibigay din ng magnesium at potassium, dalawang mahahalagang mineral na tumutulong sa inyong mga kalamnan na mag-contract ng maayos at bawasan ang paninigas pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ay natuklasan na isang serving lang ng lutong spinach ay nakatulong na mapabuti ang bilis ng paglalakad at leg endurance sa mga nakatatanda sa loob ng 12 oras. Ang epektong ito ay lalong kapansin-pansin sa mga higit sa edad na 65. Isa pang pag-aaral mula sa Frontiers in Physiology ay nag-ulat na ang mga taong kumain ng mas maraming gulay na mayaman sa nitrate tulad ng spinach ay may hanggang 16% na mas mahusay na lower body performance kaysa sa mga kumain ng mas kaunti. Ang susi ay lutuin ito. Ang hilaw na spinach ay naglalaman ng oxalates na maaaring makasagabal sa pagsipsip ng mineral. Ngunit kapag pinakuluan o bahagyang ginisa, ang mga oxalates ay nasisira at ang mga sustansya ay nagiging mas madaling maabsorb. Maaari ninyong igisa ang spinach na may kaunting olive oil at magdagdag ng isang piga ng kalamansi o kaunting tinadtad na bawang para mapahusay ang iron absorption at gawin itong mas madaling tunawin. Isang maliit na mangkok lang sa tanghalian o hapunan ay sapat na para maramdaman ang pagkakaiba. Hindi lamang ito isang side dish. Ito ay isang paraan upang maibalik ang daloy ng dugo sa inyong mga binti. Kaya, ngayon, maaari po ba kayong magdagdag ng kaunting spinach sa inyong hapunan? Numero 5, dilatang sardinas na may buto. Isang maliit na pagkain na nagpapalakas ng kalamnan at buto mula sa loob. Kung naramdaman niyo na nasyon na ba na bahagyang nanghina ang inyong mga tuhod kapag bumababa sa hagdan o napansin na ang inyong mga bukong-bukong ay hindi gaanong matatag kapag nagbabago ng direksyon, ang problema ay maaaring hindi lamang sa inyong mga kalamnan. Maaari rin itong dahil sa inyong mga buto. Pagkatapos ng edad na 60, ang tunay na lakas sa mga binti ay nakasalalay sa kombinasyon ng malalakas na kalamnan at matitibay na buto. Isang maliit na pagkain na naghahatid ng lahat ng tatlong pangunahing sustansya ay ang dilatang sardinas na may buto. Ang sardinas ay natural na matabang isda na mayaman sa omega-3, vitamin D, at calcium. Ito ang tatlong pinakamahalagang sustansya para sa pagprotekta sa inyong mga buto at pagtulong sa inyong mga kalamnan na makabawi. Ang isang 90 gramo na serving ng sardinas ay nagbibigay ng higit sa 300 ml ng calcium, halos 100% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin D, at higit sa 1 gramo ng omega-3. Kakaunting pagkain ang kayang gawin ang lahat ng iyon sa isang maliit na bahagi lamang. Ang vitamin D ay tumutulong sa inyong katawan na mag-absorb ng calcium at may papel din sa pag-urong ng kalamnan. Ang omega-3 ay nagbabawas ng pamamaga sa mga kalamnan, sumusuporta sa protein synthesis, at tumutulong na mapawi ang paninigas ng kasukasuan. Isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mga senior na kumain ng matatabang isda 3 beses sa isang linggo, kabilang ang sardinas, ay tumaas ang lakas ng hita at tuhod ng 24% sa loob lamang ng 10 araw. Isa pang pag-aaral ang natuklasan na kahit ang pag-inom ng omega-3 lamang ay nakatulong sa mga senior na maglakad ng mas mabilis at bawasan ang pananakit ng kanilang kalamnan
sa panahon ng magaan na aktibidad. Isang malaking bentahe ng sardinas ay maaari ninyong kainin ang mga buto. Ang maliliit at malalambot na buto sa dilatang sardinas ay puno ng calcium na madaling maabsorb at hindi nangangailangan ng anumang komplikadong paghahanda. Maaari ninyo itong ipares sa whole grain na tinapay, madahong gulay, o ihalo sa isang salad. Para sa pinakamahusay na mga benepisyo, piliin ang mga sardinas na dilata sa tubig o olive oil at iwasan ang mga nakababad sa maalat o matamis na sarsa. Ito ay isang maliit na pagkain. Buksan lang ang lata at kumain, ngunit sa loob nito ay isang formula para sa pagpapanumbalik ng lakas sa inyong mga binti. Kakainin niyo po ba ito sa tanghalian ngayon? O baka subukan ito sa hapunan ngayong gabi? Numero 4. Plain Greek yogurt. Isang magaan na merienda sa gabi na nagpapalusog sa inyong mga kalamnan sa buong magdamag. Kung paggising ninyo ay pakiramdam ninyo'y malambot ang inyong mga binti na parang hindi sila tunay na nakapagpahinga, maaaring nasa estado ng hindi kumpletong paggaling ang inyong katawan. Ibig sabihin, habang kayo ay natutulog, hindi nakatanggap ng sapat na materyales ang inyong mga kalamnan para muling magtayo. At kapag naantala ang prosesong ito, mapapansin ninyo na bahagyang mas mahina ang inyong mga binti tuwing umaga. Ito ang panahon kung kailan kailangan ng inyong katawan ng isang protina na mabagal matunaw, isang magaan na merienda na maaaring panatilihing busog ang inyong mga kalamnan habang natutulog. Ang plain Greek yogurt ay isa sa mga pinakamahusay na opsyon na magagamit. Ang nagpapa-espesyal sa Greek yogurt ay hindi lamang ang makapal nitong texture o masarap na lasa. Mayroon itong mataas na nilalaman ng protina, karamihan sa anyo ng kasein. Ang kasein ay isang protina na mabagal matunaw na naglalabas ng tuloy-tuloy na daloy ng mga amino acid sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Ito ay lalong mahalaga sa gabi kapag ang inyong katawan ay hindi na tumatanggap ng pagkain, ngunit kailangan pa rin ng gasolina para sa pag-aayos at paggaling. Ang isang serving na 170 gramo ng plain Greek yogurt ay nagbibigay ng humigit kumulang 17 gramo ng protina, kabilang ang halos 2 gramo ng leucine. Sa halagang ito, halos naaabot na ninyo ang threshold na kailangan para ma-activate ang mTOR pathway na siyang switch ng katawan para sa muscle protein synthesis. Isang pag-aaral mula sa Canada ang natuklasan na ang mga nakatatanda na kumain ng Greek yogurt sa gabi pagkatapos ng magaan na ehersisyo ay nakakita ng makabuluhang pagtaas sa protein synthesis at pagbawas sa pananakit ng kalamnan sa loob lamang ng ilang gabi. Bukod pa rito, ang yogurt ay naglalaman ng probiotics na nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya at sumusuporta sa panunaw, na kadalasang nagiging mas sensitibo pagkatapos ng edad na 60. Para masulit ito, piliin ang plain, walang asukal at low-fat na Greek yogurt. Kumuha ng 2 hanggang 4 na kutsara, mga 30 hanggang 40 minuto bago matulog. Maaari kayong magdagdag ng ilang berries o isang hiwa ng hinog na saging kung mas gusto ninyo ang natural na tamis. Isang magaan na merienda lang, isang maliit na hakbang, ngunit nagpapadala ito ng isang malakas na mensahe sa inyong katawan na ngayong gabi, oras na para gumaling ng maayos. Kaya ngayong gabi, susubukan niyo po ba ang ilang kutsara ng Greek yogurt bago matulog? Numero 3, beetroot juice. Isang baso lang nito ay maaaring magpabalik ng dugo sa inyong mga binti sa loob ng 2 oras. Hindi po kayo mahina. Hindi nawala ang lakas ng inyong mga binti, ngunit ang dugo ay hindi umaabot sa mga tamang lugar. At kung walang dugo,
walang oxygen, walang sustansya, at walang recovery signals. Iyon ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng kabigatan, pamamanhid, o kawalan ng katatagan sa kanilang mga binti kahit na normal ang resulta ng kanilang mga blood test. Ang problema ay wala sa dugo. Nasa daloy ito. At ang beetroot ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang ma-unlock ang daloy na iyon. Ang beetroot ay kabilang sa mga pinakamayamang natural na pinagmumulan ng nitrate. Kapag nasa inyong katawan na, ang nitrate ay kino-convert sa nitric oxide. Ang molekulang ito ay may kapangyarihang palawakin ang mga daluyan ng dugo at kapansin-pansing palakasin ang sirkulasyon hanggang sa inyong mga daliri sa paa. 2 hanggang 3 oras lamang pagkatapos uminom, ang mga antas ng nitric oxide sa dugo ay tumataas. Nagpapabuti sa bilis ng paglalakad, nagbabawas ng malamig na paa, at nagpapatalas ng inyong mga reflexes kapag nagbabago ng direksyon. Hindi lamang ito isang pakiramdam. Ito ay isang nasusukat na pagbabago sa inyong mga daluyan ng dugo. Isang pag-aaral sa Journal of Gerontology ang natuklasan na ang mga senyor na uminom ng isang baso ng beet juice araw-araw ay napabuti ang kanilang bilis ng paglalakad ng hanggang 19% sa loob ng ilang araw. Isa pang pag-aaral sa UK ang nagpakita na ang nitric oxide mula sa beets ay nakatulong na mapababa ang presyo ng dugo, dagdagan ang flexibility ng artery, at mapawi ang discomfort sa binti habang gumagalaw. Ang pinakakapansin-pansin na bahagi ay kung gaano ito kabilis gumana. Isang baso sa umaga at pagsapit ng tanghali, mas magaan at mas maliksi na ang pakiramdam ng inyong mga binti. Maaari kayong mag-juice ng sariwang beets, gumawa ng sopas o steam ang mga ito at idagdag sa iba pang gulay. Ngunit para sa maximum na epekto, piliin ang purong beetroot juice na walang idinagdag na asukal at walang halo. Mga 120 hanggang 150 ml tuwing umaga, inumin 30 minuto. Bago mag-almusal ay mainam. Kung masyadong malakas ang lasang lupa, maaari ninyo itong ihalo sa kaunting sariwang orange juice para mapabagal ang lasa habang pinapanatili ang lahat ng benepisyo. Huwag maghintay na sumakit ang inyong mga binti bago isipin ang daloy ng dugo. Kumilos na ngayon upang tulungan ang inyong dugo na gumalaw ng mas mabilis at maabot ang mga kalamnan na nangangailangan ng paggaling. Isang malalim na pulang baso lang ang maaaring maging mitsa. Susubukan niyo po ba ito bukas ng umaga? Numero 2, salmon. Ang tanging pagkain na tumutulong sa mga kalamnan na makabawi at nagpapaginhawa sa pamamaga ng kasukasuan sa loob lamang ng ilang araw. Kung napapansin ninyo na parang mainit ang inyong mga tuhod sa gabi o naninikip ang inyong mga binti kapag umaakyat ng hagdan, hindi lamang ito senyales ng mahinang kalamnan. Maaaring ito ay tahimik na pamamaga sa loob ng inyong mga kalamnan at kasukasuan. At kapag may pamamaga, hindi kayang ayusin ng inyong katawan ang sarili nito. Hindi nito kayang muling itayo ang tisyo ng kalamnan. Hindi nito kayang ibalik ang balanse. Ito ang panahon kung kailan kailangan ninyo ng pagkain na kayang gawin pareho. Pakalmahin ang pamamaga at suportahan ang paggaling. Ang salmon ay isa sa napakakaunting pagkain na kayang gawin pareho ng sabay. Ang salmon ay mayaman sa omega-3, lalo na ang EPA at DHA. Ito ay dalawang fatty acid na direktang lumalaban sa pamamaga sa pamamagitan ng pag-block sa mga nakakapinsalang cytokine at pagsuporta sa muscle protein synthesis. Nagbibigay din ang salmon ng natural na vitamin D at mataas na kalidad na protina
Parehong mahalaga upang mapanatili ang mass at lakas ng kalamnan sa paligid ng inyong mga tuhod at hita. Ang isang 100 gramo na serving ng salmon ay naghahatid ng hanggang 2 gramo ng omega-3, sapat para makagawa ng kapansin-pansing pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mga senior na kumain ng salmon 3 beses sa isang linggo ay napabuti ang lakas ng binti ng 24% sa loob lamang ng 10 araw. Isa pang pag-aaral ang natuklasan na kahit ang pag-inom ng omega-3 lamang ay nakatulong sa mga senyor na maglakad ng mas mabilis at bawasan ang pananakit ng kanilang kaalamnan sa panahon ng magaan na aktibidad. Ngunit higit sa mga numero, ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam. Pagkatapos ng 3 hanggang 10 araw, maraming tao ang nagsisimulang makapansin ng higit na flexibility kapag tumatayo mula sa isang upuan, umiikot, o naglalakad ng may ginhawa. Ang salmon ay pinakamainam kapag inihaw, pinasingawan, o bahagyang pinirito sa kawali na may olive oil. Iwasan ang pagprito o paggamit ng matatamis na marinade. Piliin ang wild-caught o sustainably raised na isda. Ang pagkain nito sa gabi o pagkatapos ng magaan na ehersisyo ay ang perpektong oras para sa inyong katawan na ma-absorb ang mga nakapagpapagaling na sustansya nito. Ito ay isang malambot na pagkain, madaling nguyain at madaling tunawin. Ngunit ang epekto nito ay diretso sa mga kasukasuan at kalamnan na higit na nangangailangan ng inyong tulong. Susubukan niyo po ba ito ngayong weekend? Pagkatapos lamang ng ilang kain, ang inyong mga binti ay maaaring magsimulang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ninyo. Numero 1, bone broth, sabaw ng buto-buto. Higit pa sa sopas, ito ay buhay na panggatong na nagpapanumbalik ng inyong mga kalamnan at kasukasuan sa loob lamang ng isang araw. Kung ang inyong mga tuhod ay tumutunog na parang may kinikiskis kapag tumatayo, o ang inyong mga binti ay parang nakalak pagkatapos umupo ng matagal, hindi lamang ito senyales ng mahinang kalamnan o mahinang sirkulasyon. Ibig sabihin, ang inyong connective tissue ay nasisira araw-araw. Ang inyong cartilage, ligaments at synovial membranes ay kailangang lahat pakainin at muling itayo, at walang mas epektibo o mas mabilis na gumagawa niyan kaysa sa bone broth, isang puro na pinagmumulan ng natural na collagen. Hindi tulad ng ordinaryong sopas, ang bone broth ay pinakukuluan mula sa mga buto na may marrow, cartilage at kasukasuan, na dahan-dahang kumukuha ng type 1 at type 2 collagen, gelatin, glycine, at proline. Ito ang mga mahahalagang building blocks na nagpapanumbalik ng support structure sa loob ng inyong mga kalamnan at kasukasuan. Kapag inihanda ng maayos na may suka, bawang, luya o mga gulay, ang bone broth ay nagiging isang likido na siksik sa sustansya na madaling ma-absorb kahit para sa mga senior na may sensitibong panunaw. Isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Nutrition and Metabolism ang natuklasan na 24 na oras lamang matapos uminom ng bone broth na mayaman sa collagen, ang pagbawi ng kalamnan pagkatapos ng ehersisyo ay tumaas ng 36%. Isa pang pag-aaral mula sa Japan ang nabanggit na ang glycine mula sa bone broth ay nagpabilis ng muscle regeneration at nagbawas ng pamamaga sa magdamag. Ang epekto ay mabilis na dumarating dahil ang likidong collagen ay madaling pumapasok sa daluyan ng dugo at direktang tinatarget ang mga nasirang tissue. Ang bone broth ay dapat inumin ng maligamgam sa umaga nang walang laman ang tiyan o pagkatapos
ng magaan na aktibidad. Isang tasa, mga 200 ml ang kailangan ng inyong katawan para muling simulan ang proseso ng paggaling pagkatapos ng mga araw ng paghina. Maaari kayong gumawa ng sarili ninyo mula sa buto ng baka, manok, o isda, o pumili ng isang pinagkakatiwalaang bottled source. Ngunit siguraduhin na wala itong idinagdag na asin o preservatives. Hindi ito sopas para sa may sakit. Ito ay panggatong para sa isang katawan na nais bumangon muli. Bawat higop ay isang mensahe na hindi pa kayo sumusuko, na ang inyong mga binti ay may potensyal pa ring tumayo ng matatag. Maaari po kayong magsimula sa isang maliit na tasa bukas ng umaga. Susubukan niyo po ba? Ang 8 pagkain na katatapos lang ninyong tuklasin ay hindi gumagana ng mag-isa. Sila ay 8 piraso na bumubuo ng isang kumpletong siklo ng paggaling para sa inyong mga binti pagkatapos ng edad na 16. Bawat isa ay may papel, ngunit kapag pinagsama-sama, sila ay nagiging isang sistema. Ang kumpletong protina mula sa nilagang itlog, salmon, at Greek yogurt ay nagbibigay ng mga hilaw na materyales para sa pagbuo ng kalamnan. Ang mga natural na anti-inflammatory agent tulad ng tart cherry at omega-3 mula sa salmon ay tumutulong na mapawi ang sakit at paninigas sa inyong mga kasukasuan. Ang mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng beets at spinach ay nagpapabuti ng sirkulasyon na tumutulong sa oxygen at sustansya na maabot ang eksaktong mga lugar na nangangailangan ng paggaling. Sa wakas, ang bone broth ay nagiging pundasyon para sa muling pagtatayo ng mga kasukasuan at connective tissues na dahan-dahang nasisira. Walang pangangailangan para sa gamot o supplement. Bawat pagkain ay isang banayad, ngunit epektibong dosis ng paggaling. Alam pa rin ng inyong katawan kung paano ayusin ang sarili nito kung bibigyan ninyo ito ng tamang materyales sa tamang oras. At ang paggaling na iyon ay maaaring magsimula sa isang simpleng bagay tulad ng isang nilagang itlog, isang baso ng beet juice, o isang kutsara ng yogurt ngayong gabi. Hindi ninyo kailangang maghintay na matumba bago kumilos. Hindi ninyo kailangang maghintay na sabihin ng inyong doktor na oras na para alagaan ang inyong mga binti. Ang kailangan lang ay isang maliit na desisyon. Isang hapunan ngayong gabi, isang pagpiling ginawa ng may intensyon. At pagsapit ng umaga bukas, maaaring kayo ang unang makapansin ng pagkakaiba. Pumili lamang ng isa sa 8 pagkain. Maaaring ito ay isang nilagang itlog, isang baso ng beet juice, ilang kutsara ng Greek yogurt, o isang mainit na mangkok ng bone broth. Hindi kailangang marami. Hindi kailangang maging magarbong pagkain. Tamang pagkain lang sa tamang oras na may tamang mensaheng ipinadala sa inyong katawan. Simula ngayon, pinipili ninyong gumaling. Simula ngayon, ang inyong mga binti ay nararapat na alagaan bilang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagpapanatili ng inyong kalayaan at balanse. Bukas ng umaga, pagtayo ninyo mula sa kama, maglaan ng sandali. Pakiramdaman ang inyong mga binti. Pansinin kung mas maayos ba silang gumagalaw, kung nabawasan ba ang sakit. At kung oo, iyon ang unang senyales na gumagalaw kayo sa tamang direksyon. Ang mahalagang aral dito ay ito. Ang panghihina ng binti ay hindi isang hatol ng katandaan, kundi isang paanyaya na pakinggan at pakanin ang ating katawan ng tama. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang pinakamalaking pagbabago ay kadalasang nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang. Ang katawan ninyo ay mayroon pa ring kapangyarihang gumaling. Ang kailangan lang nito
ay ang inyong paniniwala at isang maliit na simula ngayon. Aling pagkain ang pipiliin ninyo upang simulan ang inyong recovery journey? Ibahagi po ang inyong sagot sa mga komento sa ibaba. Dahil ang inyong kuwento, gaano man kaliit, ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang senior na naghahanap ng kalayaan sa kanilang sariling mga hakbang. Kung gusto ninyong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito tungo sa mas malakas na mga binti, isang pagkain at isang hakbang sa bawat pagkakataon, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito ngayon at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya.